Mga Diskaya, mag-asawang Diskaya gagawing witness laban sa mga Duterte. Naku po, eto na nga sinasabi ko. Eto na nga ang sinasabi ko at eto nga mga Diskaya, pinangalanan na at inilaglag na si Martin Romualdez at si Saldico. Grabe, tindi ng mga nangyayari ngayon. Pero sa puntong ito, panalo po ha. Panalo po ang Administrasyong Marcos dahil napasok na nila ang Senate President at yun nga si Vicente Sotto na, si Tito Sotto na ho ang bagong Senate President ng Senado. At ayun nga lang pwede na nilang mai-impeach si Vice President Sara Duterte. Talagang target talaga ni Tito Sotto yan na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya masasabi nating panalo sila dito. Pero ang taong bayan ay ang maghuhusga sa inyo kung kayo ba talaga ay panalo dito. So ito, panoorin muna natin ang pahayag ni Congressman Toby Tiangco bago tayo mapunta ho doon sa balitang gagawing witness itong asawang Diskaya laban sa mga Duterte mapatungkol sa flood control. So eto, panoorin po muna natin. Po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisan po ay 2 hanggang 3 buwan po nating pinagdidebatihan yung budget. Mag-aaway-aaway pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay 4 na tao lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, sabi ko nga, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung 4 na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa 4 na tao na yon, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departamento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang araw namin ng budget briefing, nandun po si Sec Mina, nandun po si Yusek Cathy, hiningi ko na po yung report ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after 7 days after maipasa ang isang batas, or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives. Wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang record yan, ang siguradong nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldico. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita? Hindi po, kasi yung archives, alam niyo naman po, Your Honor, yung archives natin sa House of Representatives, napakagaling po nun. Kahit yung deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po dun. Lahat, transcript, journal, kompleto po yun. Yun, wala talaga. At noong tinanong ko po, noon yung COMSEC, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin, ang tagal na po nun, hindi in-email, so wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam nun. Alam po ninyo, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May 3 kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po, so ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron bang pagkakataon na kahit paano nakita nyo rin po kung sino talaga ang may kagagawan ng mga insertions doon sa BICAM? Hindi po. Ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nag-research?
Ganito po. Okay, mahaba po yung history niyan, Your Honor. To be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So, wala po ako nung unang meeting, pero I think nagkaroon ng meeting, ang dinig ko noong January, tinanong po yung Senate President, si Senate President Escudero at tinanong po si Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong mga insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, si Senate President Escudero, binigay po yung listahan ng Senate amendments, no? Noong 3 days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, nalaman ko po na wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, Your Honor. So March 24, paglabas ko doon, kasi nagmamadali na si Secretary Bunoan kasi ang worry niya po noon, March 29 mag-election ban po, di ba? So hindi ma-award, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez. Kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldico, ang kumakausap na lang sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila naibigay sa akin. I think 3 batches bago po nila naibigay sa akin yung kompletong listahan po nung sa House of Representatives. Sa mga po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez, nagbigay naman po ba siya ng impormasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Hard copy. Pero nagtagal Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, binigay rin in 3 tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, hindi ko po mache-check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung di ba po, admittedly, lahat naman po kaming congressman, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siyempre, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So minatch-match ko po yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay Yusek Katib. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this, she is here. Sabi ko, Yusek, pakiisa-isa mo nga, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung congressional district. Kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request.
So later on, matagal hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko mape-present ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag prinisenta ko po, dahil ako magpe-presenta nun, kailangan kumpleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na andun. Sa mga tweet, naibigay naman sa iyo ni Yusek Cathy Cabral kung ano-anong mga distrito yon. Yes po, Your Honor. At naibigay naman sa iyo ni Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents do sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po. Nagtagal. Kaya ngayon po, pwede ba niyong sabihin sa amin kung ano ang napansin ninyo? Kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung mga proponents na nagbigay o naglagay sa mga distrito na yon. Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po'y magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa navotas. Okay? Yun nga, ini-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, yun amyenda na pinayagan ng BICAM. Okay? Opo. So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok Sa o ilang nadagdag. distrito? Hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinisent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang distrito na hindi masyadong, na very unusual? Halimbawa sa dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of Mindoro Oriental. Kaya ko lang po tinatanong. With no offense meant, Your Honor, kay Gov. Dolor and to my fellow congressmen, district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Ang NEP po nila is something between 1.5, sabihin na natin para safe ako, hindi lumampas ng 2.5 yung, but I have the figures, Your Honor, kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila, pero ang GAA po nila is, magkano ba? 20 billion. So, nagulat ako, sabi ko, in fairness doon sa mga district congressmen, 20 billion? Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, di ba? In my case, nag-request ako 1.2 billion, ang nabigay lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So sinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon. Sige po. Tapos po, nagulat din ako kasi siyempre makikita ko doon sa proponent, tsaka doon sa district congressman. Nagulat po ako na for example, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Grabe, Anong no? party list po? Ako Bicol at BHW po. Naku, ako Bicol, party list ni Saldi ko yan. Talagang doon talaga ibinubuhos yung pera, no? Ang lupit.
Oo, kakaiba. Ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung di ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, 2 billion po yung nakuha Sa BICAM po. sa BICAM. So, Sa hindi ko na BICAM. po na-check, Your Honor, yung ano, kasi one-man team to, ako mismo ano nito eh. So, Balikan po natin yung sinabi nyo without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan na manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po nanghingi ng ganito, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa makatwid. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po doon sa inyong nakita. 17, ganyan, di ba? From 2, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako, na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico, na 13 billion. Sir, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nila ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun nga po yung gusto naming kung papayag Kasi kayo, mahirap puro kwento eh. Ito, may numero po to. bigyan natin ng kopya Yun. po yung Blue Ribbon Yan dapat. Okay. Committee. Ano, may maganda I direct, to? Hindi ko napanood to Blue kanina Ribbon eh. Committee to please Hoy guys, i-share nyo yung part na to ha. Oo. your the copy from Congressman Yan na. Tiangco para makita po natin yung Ayan na. Baktay kayo binabanggit niya. dito. Ipakita po natin sa sa screen. Let me acknowledge also the presence of Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, may I interject, Mr. Chair? Yes, Senator. Yeah, I would like to direct this question to. Sandali. Let me acknowledge also the presence of Senator Bato. Continue, sir. I would like to direct this question to Congressman Toby Chanco. Sir, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Kasi parang sinasabi nyo, 2 something lang ang request nung district na yon. And you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinary at mga bagitong congressman. Tama po ba yon? Hindi naman po ordinary, sir. Regular. Yeah. What I mean to say, sa district ho na yon. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference Di ba yung between parking, Your and Honor? sagasa? Yung parking rep, Tiangco, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun. Oh, Your Honor, so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, yun nangyari sa Mindoro ay sagasa po yun? Your Honor, I have no personal knowledge. Your Honor, ito po.
Mindoro Oriental, DEO, 2,530 billion ang NEP. Nandito naman po si Yusek Kati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20,999 million. Grabe, no? Tapos, yung Mindoro Oriental DEO, 1,508,583,000. Ang GAA po niya is 20,795,429. So, nagulat ako nung nakita ko yun, Your Honor. Thank you, In Mr. Chair. both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Hindi, doon po sa ano. Kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Yan, maliit lang eh. Yan po, for example, ito muna, ABRA. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po? So, ang nadagdag po to the district of Abra is, sige, next slide, is 3,400,000,000, Your Honor, hindi ko po mabasa. Basta 3,468,345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of Saldico's insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan, Your Honor. Kaya pala ayaw ilabas to sa Congress. Ang dami palang masasagasaan dito. Dami, oh. Yun na, sinumpa. Sinumpa talaga, ha? Oh, sino yung mga nandyan? Sino yung mga nandyan? PDS. Next is Occidental Mindoro. 3.2 billion po yan ang nadagdag. Ang ina, no? Okay. Next is Biruin nyo, ha? Tingnan nyo nakalagay, oh. Puro Saldico. Saldico. Ang lupit. Oriental Mindoro. 3,105,759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580,222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos Kita yan, mo? sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Grabe. Palang ulit na Mindoro, hindi ko alam bakit nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000. Lupit mo, For Saldico. the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Sa makatwid po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? Grabe. Ano po yung ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So, hindi ko na po, hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. sagasa. Ang sinasabi ko lang po is
Yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan... So totoo nga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte dati, no? Oh, oo. Ang pagkakasabi ni Vice President, sa Office of the Vice President, lalagyan ng pondo. Halimbawa, ang halimbawa nga doon, 30 million ang ilalagay. Pero 15 million lang talaga ang makukuha ng Office of the Vice President. Dapat ang mangyayari doon, hahayaan ni VP Sara yun. Hindi niya ibubulgar. So ganito rin siguro nangyari dito. Na halimbawa katulad niya may mga 500 million. So ang nakalagay diyan 500 million pero yung gagamitin doon sa proyekto is halos kalahati lang. Ganito yung kalakaran na ginagawa ng dalawang may hawak ng budget ng Pilipinas, si Saldico at si Martin Romualdez. Naku po. Kaya pala ayaw ipa-play ito. Yan po yung request ko, dapat ako yung proponent at ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Totoo naman. Baka may dadagdag si Gob, Dolor, dahil puro Mindoro ang binabanggit. Yun nga po, may I take advantage of your presence, Gob. Total, nababanggit naman po no? inyong probinsya. Siguro po, makapagsalita kayo sang-ayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Nag-request po ako kay Gov. Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. Yes. So makikita ko po, yung Ako Bicol, yan po, ang BICAM is 2,295,000,000. Next slide. Yan, no? Yan. Diba? So ang ibig kasi sabihin dito ni Congressman Tiangco, pag party list ka, hindi ka dapat nakakatanggap ng ganito kalaking halaga. Party list ka lang eh. Kagaya nga ni Senator Marcoleta, dati ding tiga Congress yan. So alam niya rin yan. Na kapag nakatanggap ka nga ng 170 million, sobrang saya mo na. Talagang parang jackpot na jackpot ka na. 2 billion. Party list ka lang, ha? Next slide. Yan. Ang Ako Bicol, ang ano po niya, ang napunta po sa BICAM pa lang is 2,295,000,000. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2,064,000,000. Pero naman itong BHW Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po, hanggang ngayon, hindi po rini-release yan. Kasi nung natuklasan na ganyan, nakakapagduda, hindi po ni-release. Your Honor, okay. pwede po ako magtanong. So, ibig sabihin, naagapan pala to, itong 2 billion, tig to 2 billion sa mga party list. Buti na lang talaga, nandyan si Congressman Tiangco. Kung wala, paktay na. No? Ang galing. Kay Yusek Cathy, meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, di ba ginagawa ito short of award, di ba po? Yes, sir. Kapag na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung pondo sa implementing office. Okay. Yusek Cathy, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po? I'm not very familiar Yes, with most procurement. probably. Most probably. Hindi, ganito lang po, Point of Your order, Honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Just to remind all of us, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field Tangin na mo, pal ka na namang hayop ka. Utang inang tong hayop na to, di pa tumamatay. Ay, sorry. Utangin, pal na naman naggago. Nagtanong lang naman si Toby Tiangco, ano masama dun? Pinayagan naman siya nung tinanungan niya, talagang tong hayop na to, bobo talaga. a question to another resource person, Oh. must do it only through the chair po. Hindi sila pwedeng diretsong Pinayagan ko naman po, magtanungan. kaya para Pinayag- economize ng time. Yan tuloy, pahiya ka. Tangina, pinayagan naman ng chairman ng Blue Ribbon. Anong pakialam mo dun? Tanga. Kaya Alright, total Mr. magkatabi Chair, naman I sila. submit. Opo. Thank you. Sorry. Thank you for Sorry. joining the Most I'm sorry. probably, Your Honor. Pahiya si Anli Virus. Nag-chat. Putangin na kasi, puro ka chat
chat GPT nasa utak mo eh. Narinig mo naman na pinayagan eh. Yan tuloy, pahiya ka tuloy. Your Honor, pwede bang malaman kay Yusek Cathy kung, hindi, pwede na lang po ganito, Your Honor. Pwede pong hingi na lang kay Yusek Cathy i-check kung meron na po itong lowest calculated bid short of award. At kung merong lowest calculated bid short of award, isubmit po sa committee ninyo kung natuloy yung bidding, kung sino po yung most probably na mananalo kasi siya po yung lowest calculated bid. Sa tingin ko napakahalaga yun para sa inyong committee, Your Honor. Thank you, Rep. Toby. I think that is in order. Yusek Cathy, I think you should Yes, Your Honor. submit to the committee kung alin na dito yung binabanggit ni Rep. Toby na nagkaroon na ng what is your term? Bidding short of award. Bidding short of award. Para malaman po natin at mabantayan na. Can you do that, Yusek Cathy? Yes, Your Honor. We will direct all the implementing offices, whether it's regional office or district engineering office, to submit all the bidding documents of these projects that are bidded out short of award, Your Honor. Thank you. Thank you for your cooperation. Your Honor, ang request ko po, kung pwede, kung papayagan po ng committee, bibigyan ko po si Yusek Cathy nito para ilagay na niya. Hindi naman po kailangan po siguro ng committee, Your Honor, yung buong records. Kailangan lang ilagay kung sino yung posibleng mananalo kung natuloy po. Yes, I think that is in order. Kung pwedeng Yan, maganda yan. maibigay nyo na rin ang kopya kay Secretary Yusek Cathy. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Grabe That's all. to. Chair, pwedeng humirit. Yes, Senator Amy. Maraming salamat, Chair. Palibasa natututo tayo ng wika ng Kongreso. May sagasa pala, may parking pala. Ano naman yung allocable at non-allocable? Lagi kong naririnig sa Kongreso, hindi ko maintindihan. To whom are you directing the question, Senator Kung Amy? maaari kay Congressman Toby, kasi naririnig ko, kung meron sila allocable, yung non-allocable, wala sila. Paano ba yun? Your Honor, Ano hindi ko naman po yun? alam yung allocable at non-allocable kasi importante lang, pag lumabas po yung NEP, ang titignan ko po lang po doon is yung total NEP. Hindi ko na po tinitingnan ko ano po yung allocable tsaka non-allocable. Baka po si Yusek Cathy po ang nakakaalam, Your Honor. Yes, Mr. Chair, mukhang alam ni Yusek Cathy. Your Honor, Mr. Chair, let me explain. Yung not allocable, yun po yung hindi naman part ng district allocation. Ito po yung mga big ticket projects like foreign assisted na hindi naman po bumababa sa district maintenance fund, equipment fund, preliminary and district engineering fund, right-of-way fund. Yun pong district allocable, yun po yung based on, a parametric formula that the Secretary Bonoan has instructed to prepare at least to determine more or less ano po yung ceiling ng budget kada distrito, Your Honor, Mr. Chair. Yun pala ibig sabihin nun. Sa pagtingin ng district, halimbawa yung district engineer, yung sinasabing allocable, yung kanya na ibibid. Tama po, ba Your yun? Honor. Tapos yung non-allocable, Opo. madalas napupunta sa region o di kaya sa central office. Ganun ba yun? Your Honor, most probably, Your Honor, yes. Hindi po part ng district office yung non-allocable. Okay, thank you. Rep. Toby, siguro doon sa parada at saka sa gasa, doon sa parada malaman natin magkano yung parking fee siguro para sa kaalaman din ng committee. Doon sa sagasa, ano kaya yung ginamit na pang sagasa? Pison kaya o tren o kung paano? Kasi kailangang malaman din natin. Your Honor, hindi po ako sumasama sa mga usapang parking, so hindi ko po Opo, alam po namin yun. Baka lang alam ko po, hindi po ako pumapasok sa pagsisiyasat ninyo ay makatulong naman kung ilan yung mga parking fees po. Sapagkat sinusuri na rin po ito, kaugnay din ng pagtukoy natin sa maanumalyang flood control projects. Your Honor, pasensya na po. It's baka third-hand information, chismis eh. So, ayoko naman magsabi ng chismis kung hindi naman yung mismong naparadahan ang magsasabi sa akin na siya'y naparadahan ng ganun. Salamat Maganda po. rin yun, tama Mr. naman. Chair, may itatanong lang ako doon sa bid short of award kasi nalilito ako. Ang pagkaalam ko po kasi, only projects that are included in the NEP can undergo pre-procurement. Bakit ito sinasabi na pati yung initiatives, insertions in the small committee and the budget? Ewan ko sa'yo, Amy Marcos, tanga ka din. Gaya ka ng kapatid mo. Linaw-linaw na nga eh. Dito tayo naman sa kay Career sa DPWH, dating Bulacan First
Engineer, panoorin natin. Na posibleng sampahan ng reklamong plunder ng dating pinuno ng First Engineering District Office sa Bulacan na si Dapat Henry lang. Alcantara. Sa gitna ito ng pagkakadiskubre sa mga anomalya umano sa flood control project sa ilalim ni Alcantara. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng First Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ng Manila North Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Lupit, Infrastructure Committee, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bukawe, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Ang item ko po ay laborer 1. Naging laborer 2, naging engineer 1 every 6 months po because I was a casual employee. Ito, isa din to, matindi rin to. Dapat eto magsalita din to eh. Malamang sa malamang may nasa likod pa rin nito. Kung si Diskaya nga meron, malamang eto meron din. That time. Taong 2019, naging district engineer siya ng First Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yan na. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba Duterte Secretary na naman. Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Bilang pinuno ng Bulacan First District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website. Tongina, lupit to, 28.9 billion. Tapos, ang ituturo si Mark Villar lang para idiin si Pangulong Duterte. Ang lupit. Mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Oh, diba? Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinekwestyong flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po Utang ina itong mga congressman at pinipilit talaga nila na walang politikong mga involved dito. Yun lang talaga yung tanging mission nila, na walang involved na politiko dito sa issue naman ni Alcantara. Yun lang yung mission nila dyan, no? 'Di ba? Nakakaburyo lang, 'di ba? Hindi ko na pinanood eh. Kasi kung papanoorin mo, para mo niloloko lang di sarili mo. So eto na nga, mag-asawang Diskaya gagawing witness laban kay Pangulong Duterte. So ito po, pilayin natin. Ay putang ina, mukha pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. If you were to choose
between rich and poor. We do not choose to protect the rich, Oh. you know, and persecute the poor, persecute the poor. Ha? We do not do that. Oh. Kung sino ang may sala, Oh. tatamaan talaga sa batas. Oh. Oh, Hindi tapos. kami namimili. Uy. Hindi kami namimili dito. Uy. So, sir, hihilingin niyo po dun sa mag-asawang Vizcaya na ibalik na po yung mga... Hindi, papa-forensic accounting natin. We cannot rely on anybody's word here. We already have, we're organizing a team from the NBI. Yung pinakamagaling na forensic accountant ng NBI is already on board. Kausap na ni Yusek Andres, yung ating forensic accountant. Sir, kung sa forfeiture ba yan? Forfeiture, tsaka para kung magkakaroon sila ng offer to return, tama ba yung figure o hindi? Ha? Oh, grabe. Yun na, kailangan. Makita yan. Yung money trail, dapat makita yung money trail. Oh. Maging cooperative sila dapat. Oh. When it comes to this. Oh, grabe, galing. Siyang bulati na lang. Oh. Everything can be considered. We're telling you the principles Oh. that have to be followed. Oh, galing. When we Oh. admit people into the Oh. program. Ah, oh. Sir, yung mga pangalan na binanggit doon, if the Senate will be request for a billboard sa mga congressman, hindi mo release ang billboard? Yes, we will do it. Because it's ministerial on our part. Oh. It's an investigative body. Oh, with best. authority. Under Grabe. And, you know, it's a constitutional body. Oh, The Senate grabe, is a grabe. constitutional body. Aba. Kahit kongresista din, sir. Kahit opisyal ng gobyerno. Ano yan? We call a spade a spade. Uy. Kagaya ng binigay sa amin na listahan Uy. ng DPWH and Secretary Dizon, which included the name of a congressman. Did we filter it? No, we didn't filter it. Uy. We call it as a case. Sana all. Sana totoo. If it's in the names that are submitted to us, we will just act under the Constitution. set principles that we have to follow. Ay, Constitution na naman eh. Well, they can do that. Appeal is something that they can do. They can appeal to the Blue Ribbon Committee, or they can appeal to the DOJ. But we will cross the bridge when we get there. We cannot speculate on how these things will pan out. Sir, pero the law as it stands, protected naman against political persecution using yung going after it. Alam mo, sabi ko nga lagi, we do not want the DOJ to be weaponized for political purposes. And we have already successfully thwarted attempts to use us for political purposes. And we will go by the law. And that is what our job is. We do not choose between rich and poor. We do not choose to protect the rich and, you know, and persecute the poor. We do not do that. Kung sino ang may sala, tatamaan talaga sa batas. Uy, grabe. Hindi kami namimili dito. Ang tindi, no? Kung sino daw, ano yung lumabas kanina? Ayan, no? Mag-asawang Diskaya, kailangan ibalik ang mga nakulimbat bagong gawing state witness. Ang tanong saan? Kasi kamakailan lang, etong si tanga-tangang Claire Castro, may sinasabi na naman mapatungkol sa mga Duterte. Etong Diskaya, nag-start daw to noong 2016. Ang bobo, June ata ang naitalaga etong si Pangulong Duterte. March ata ito, nauna pa etong si Diskaya. So malamang sa malamang, baka itong pagkuha na pagiging state witness kay sa mag-asawang Diskaya, ang bagsak na naman nito sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. As usual, wala nang bago. Palagi naman ganon, pag may issue sa Pilipinas, bagsak sa mga Duterte. Ultimo ng pagtahin ni Claire Castro kung pag kulay itim, ang sinisisi Duterte. So
kayo mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa gagawing may balak na naman po itong administrasyon na para i-divert na naman sa mga Duterte ang issue sa flood control. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At grabe din yun nasaksihan ho natin na totoo nga talaga na ibinulsa ni Saldico ang 13 billion or mahigit pa na na pera ng taong bayan diyan sa mga flood control project na yan. Asan na ba siya? Nasa ibang bansa. So pakikomento na lang po ang inyong opinion sa mga napanood natin at syempre pakidamay na rin po ang like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.